Paano mo malalaman kung maganda ang isang investment? Kung interesado ka malaman yan, panoorin mo ng buo ang video na ito dahil sasabihin ko sa iyo kung papaano, no? Pero bago yan, kung bago ka pa lamang pala dito sa aking YouTube channel, TikTok account, o kung saan mo man ito napapanood, no? Ako nga pala si Christian G. Azucena, aka The Estudyante Trader. Isa tayong second year finance student but we're also a content creator, business owner, and definitely a global trader and investor across different financial markets. So yun nga, gumagawa tayo ng mga videos katulad nito, no? About investments, finance, economics, para nang sa gayon syempre matuto yung mga kababayan nating Pilipino, yung mga estudyante at mga kabataan about financial literacy and investment management. Okay, so kaya naman mag-like ka na, mag-subscribe ka na, hit mo na yung notification bell button para nang sa gayon syempre no, updated ka sa mga uploads natin. Okay, but without further ado, pag-usapan na natin, no, paano mo nga ba malalaman kung maganda ang isang investment program or investment venture. Pero bago yon, nung pag-usapan muna natin ang goals, no, sa pag-i-invest, no. There are two types of investment goals kasi kung bakit tayo nag-i-invest, no. We will discuss it muna, pero yung tanong na yan, no, na nasa ating title, mamaya natin sasagutin at end, no, na paano mo ba malalaman kung maganda ang isang investment, okay? So ngayon, ano nga ba yung two types of investment goals, no? Bakit tayo nag-i-invest? Number one is yung tinatawag po natin na conservative. Okay, conservative stabilization. Ibig sabihin po nito, pag ikaw ay nag-i-invest, no, ang gusto mo lang na goal mo ay makasabay yung value ng pera mo sa taas ng presyo ng mga bilihin, also known as the inflation, no? At yung inflation rate, no, na 2 to 4% daw, pero at 3.5% sa ngayon, yung 10-year average, no? So ang point lang nito, kung nag-i-invest ka sa mga risk-free na investments, no, such as CDs or certificate of deposits, yung mga savings, no, account, yung mga tinatawag natin ng mga T-bonds, T-bills, Pag-ibig MP2, no, kumbaga karamihan po sa mga nabanggit ko ay yung mga conservative talaga, no, na yung mga investments na ang goal mo lang hindi masyadong lumago yung pera mo kundi makasabay lang, 'di ba? Ito yung inflation, tumataas ang mga bilihin, 'di ba? So sobrang taas na. Ang goal mo lang yung pera mo na inipon mo makasabay lang, 'di ba? Sabay sila. So dapat talaga nag-i-invest, no, as minimum na ganon, na kailangan yung 1,000 mo dapat tumaas din yung value niya kasi presyo ng mga bilihin, mga produkto at serbisyo ay tumataas over time. So, yun ang unang rason kung bakit tayo nag-invest, okay? For us to be able to attain, no, yung tinatawag po natin na stabilization of our money, no? Kasi nag-ano yan, nagde-depreciate yan. So, kailangan sumasabay yung pera natin. Ngayon, yung second goal, hindi conservative, no? Pero growth mentality, growth mindset. Ibig sabihin, hindi lang basta makasabay yung value ng pera ko doon sa inflation o sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kundi mas tumaas pa yung value ng pera ko kesa doon sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nagigets ba yung goal na yun, no? Ibig sabihin, mostly ng mga ito ay nag-i-invest yan sa stocks, sa crypto, ayan, at yung mga iba't iba pang mas mataas ang mga yields, no, like, 'di ba? 7 to 10% or more returns with risk din naman po. Okay, syempre pag sinabi nating risk-free investments katulad ng Pag-ibig MP2, ng mga certificate of deposits, mga bonds, bills, yan po ay risk-free, no? Ibig sabihin walang risk, zero. No, but meron talaga pero guaranteed no na maibabalik. Ngayon yung mga sinabi ko na highly volatile assets, no, such as mga stocks, equities, equity securities or mga debt securities na hindi ganon ka-guaranteed, no, may risk din po talaga. So anong ibig sabihin nito? Kapag ka nag-invest ka sa mga ganon, ibig sabihin ang goal mo at ang mentality mo, sige, okay lang kahit may konting risk, no? Pero mas okay din naman na yung lumago yung pera ko kaysa sa galaw ng inflation or sa taas nito.
no? Kaya ngayon, ano bang mas maganda dun sa dalawa? Yun, yung medyo conservative ka or medyo moderate to aggressive mode ka na type of investor or mode ka na type of trader, 'di ba? Kasi kapag ka type of trader ka, parang gusto mo lagi kumita ng kumita everyday, 'di ba? Day trader ang dating mo niyan, no? Pero eto na nga, sasagutin natin, no, yung unang tanong kasi diyan tayo magbabase. Paano mo ba malalaman na ang isang investment na 'yan, no, ay maganda? Ibig sabihin good to buy, good to invest talaga, no? Yan po ay kapagka unang-una, no, kapagka siyempre given na yun na dapat nga mas mataas sa inflation. 'Di ba? Kung ang inflation natin average ng 2023 4%, 'di ba? Average na po na yun, 'di ba? Every month naglalabas sila ng inflation rate update, no? So dapat on the average 4% ang average ng 2023. Ibig sabihin dapat kung nag-invest ka, mas mataas dapat sa 4%. Kasi kung 4% nga equal, parang parang wala lang, 'di ba? Naghintay ka na sa taon. Tama naman, maganda naman, sumabay naman yung value ng pera mo doon sa pag-increase ng mga presyo, pero 'di ba nga sa tulad ng sabi ko na sa videos ko, 0-0 lang. Parang wala, no? Equal lang sila. Ngayon, katulad nung nabanggit ko ng pangalawa kanina is may mga tao na nag-i-invest sa mga highly volatile na assets. Hindi ko naman sinabing doon kayo mag-invest, no? Kumbaga maging strategic investor lang kayo kung paano ninyo tinatimeran ko yan. Kung paano ninyo masasagawa, no, na mas mapataas pa yung pera nyo sa inflation rate. Okay? Kung ang inflation 3 to 4%, no, dapat ang investment nyo 5 to 6%. Actually, maliit pa nga yun eh. Kasi, kumbaga, ang talagang kikitain mo lang doon, yung premium na tinatawag between that, no? Between that risk-free, no? And yung tinatawag natin na expected market return. Diba po? So, yun ang sinasabi ko, no? Given na dapat yun, ang investment ng pag-iinvestan ninyo, lagpas 3%, lagpas 4%. Kasi kapag ka ganun lang, each year, ang binigay, parang, di ba po, sumasabay lang yung pera natin sa inflation. Although maganda naman ngayon, pero wala masyadong growth. No? Wala masyadong growth. Okay, so, kaya yun ang aking sinasabi, no? Number 2, syempre, dapat, di ba, kung pinangako nga sa atin, halimbawa, sa Pag-ibig MP2, medyo ulitin natin yung example, ang Pag-ibig MP2, 7.03%. Ang stated rate or ang stated return, no? Hindi talaga 7% yun, no? Dahil meron ng inflation. Kung halimbawa, ang 10-year average na inflation natin dito sa Pilipinas, 3.5%, i-minus mo yun doon sa Pag-ibig MP2 or kaya naman sa any investment na pinapangako sa'yo na assume na natin legit. Diba? O, ang ibibigay na return sa'yo, 10%. No? Sabihin na nga natin na 10% kahit medyo mataas, pero 10% ba talaga? Hindi talaga. Kasi bakit? May inflation pa na tinatawag eh. 'Di ba? May inflation. Baka may capital ka pang ilalabas diyan o baka naman may extra capital or marami kang babayaran, no? So yung 10% na yun, hindi talaga 10% yun. No? Kasi marami pang deductions yun, marami pang kumbaga mga expenses, no, or non-cash factors na hindi mo inaasahan, no, na hindi pala talaga 10%. Ang stated rate lang 10%, pero kumbaga ang suma total, no, na makukuha mong interest or return less than 10% po talaga. Okay, doon pa lang sa inflation eh. Eh paano kung may mga taxes pa? Yung Pag-ibig MP2, buti na lang tax rate yun. Kasi kung hindi, 'di ba? I-deduct yung tax. Halimbawa lang may tax 'yun. So hindi talaga 7%. Inflation na, may taxes pa or some other fees, no? If ever lang hindi ko wala pong fees sa Pag-ibig MP2. Let us just say lang meron. Hindi talaga 7%, right? Okay, so nagegets ba natin? Yun ang kahalagahan kung bakit dapat nag-i-invest din tayo, may goal tayo, no? Kahit hindi sobrang laking return naman syempre. Yun nakatamtaman lang na mas mabibit natin yung inflation at
kumikita rin naman tayo kahit papaano. Okay? So, yun lamang po. Sana maraming natutunan. Comment nyo kung may natutunan kayo at kung ano pa ang mga gusto nyong ipa-vlog, no? So, the Estudyante Trader here.